Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na pangalay Maria. Siya'y nakdakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa kanyang pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit ba na lang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. isang dalagita sa Nazaret ang walang kaalam-alam na siya pala sa simula pa ng panahon ay itinakda na ng Diyos upang pagdating ng takdang araw ay siya ang maglilihi, magdadalang tao at magsisilang ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. No? Alam po ninyo, batay sa pag-aaral, batay sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, si Maria daw nung mga panahon yun, siguro mga 15 or 16 years old. Kasi during that time, ay ganun talaga yung marrying age. No? Basta't ang isang babae ay dinadat na o nag-mens na, ay pinagkakasundo na. No? Kaya si Maria daw ay maaring 14 to 16 years old nung siya ay, nung nangyari ito, nung siya ay nagdalang tao para kay Jesus. Mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo. Ang ating ebanghelyo ang katuparan ng pangako ng Diyos. No? Kung ating iugnay ito sa pagkakasala ni Eva, si Eva ang unang babae na nilikha ng Diyos. At sa pamagitan ng kanyang pagsuway sa utos ng Diyos, ang tao ay nagkasala at pumasok sa katauhan ang kamatayan. Subalit sa ating ebanghelyo, si Maria, ang bagong Eva, ang bagong babae, na sa kanya namang pag-oo, pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, no? Ay pumasok naman ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya, ang kamatayang kabayaran ng kasalanan ay mapapawi, bunga ng pagtugon ni Maria. Kaya si Maria ang tinatawag na the new Eve, ang bagong Eva. No? Kung sa unang Eva, nagkasala ang tao at pumasok ang kamatayan, sa bagong Eva si Maria, sa kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pag-oo sa kalooban ng Diyos, ay papasok naman ang buhay, mapapawi ang kasalanan, at papasok ang buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga ng ebanghelyong ito. Walang kaalam-alam si Maria. Ang totoo, nakatakda na nga siyang ikasal, no? Kay Jose. Nakatakda na siyang ikasal. At nung malaman niya mula sa anghel na yun ang kalooban ng Diyos, hindi man niya ito naintindihan,
Pero nung malaman niyang ito ang kalooban ng Diyos sa kanya, sumang-ayon siya. Walang kaalam-alam si Maria kung ano ang magiging kapalit ng kanyang pagsang-ayon. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanyang anak, sa batang kanyang ipaglilihi at isisilang. Wala siyang kaalam-alam na balang araw, ito ay huhulihin, pahihirapan, at ipapako sa krus. Wala siyang ganyang kaalam-alam. No? Kay Maria ay sapat na yun ang kalooban ng Diyos. Para sa kanya, sapat na yun. Hindi niya kailangan pang malaman kung ano pang mangyayari pa. At itong si Maria ay talagang ipinakita unang-unang kanyang pag-ibig sa Diyos, ang kanyang malaking pananampalataya sa Diyos. Hindi niya inisip kung ano magiging kapalit nito. Maaring ang sitwasyong ito ay malagay siya sa kapahamakan. Alam ba niyo kung bakit? Dahil siya'y nakatakda ng ikasal at yan ay alam na ng kanyang mga neighbor sa Nazareth, sila'y itinuturing ng mag-asawa. At ang isang babaeng nabuntis na hindi kagagawa naman ng kanyang mapapangasawa ay itinuturing na pakikiapid. At sa ilalim ng batas ni Moises, ang pakikiapid ay may pataw na kamatayan. Death by stoning. Siya'y dadalhin sa liwasan at doon ay siya'y babatuhin hanggang siya'y mamatay. Ito'y ginagawa upang siya hindi pamarisan. No? So yun, hindi niya inisip yun. Kaya nga itong si Maria, dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, na walang anumang takot. At mga kapatid, yan daw ang bunga ng pag-ibig. Kapag ikaw daw ay umiibig, nawawala ang takot. No? Ang pag-ibig ay pumapawi sa kahit anong takot. Palagi ko yan ay sasang-ayon kayo. Marami naman sa inyo ay na-in love, di ba? Ang isang taong na-in love, nawawala ang takot. Nawawala yung mga pangamba. Hindi niya na iniisip ano ba mangyayari sa akin. Pag ako'y sumama sa lalaking ito, di ba? Pag ako'y umuo sa lalaking ito at ako'y sumama sa taong ito, hindi niya iniisip, saan tayo kukuha ng pagkain? Saan tayo titira? Paano tayo mabubuhay? Di ba? Kadalasan ganyan dahil sa pag-ibig. At si Maria ay ganun, no? Dahil sa pag-ibig, hindi niya na inisip kung ano mangyayari pag ako'y umuo dito sa anghel at ako'y sumang-ayon na maging ina ng anak ng Diyos. Ano mangyayari? Hindi niya na inisip, anong iisipin ni Jose na aking mapapangasawa? Para sa kanya, sapat na yun ang kalooban ng Diyos. Bahala na ang Diyos sa akin. Kaya nga mga kapatid, ang pagtugon ni Maria ay napakahalaga. At ito'y nagpapakita rin ng isang katangian ng Diyos. Respeto. Alam mo, ibang klase talaga itong Diyos na sinasamba natin sapagkat siya Diyos, hindi niya ipinipilit ang kanyang kalooban kahit kanino sa atin. Ginagalang ng Diyos ang ating malayang pasya. Nang likhain ng Diyos ang tao, binigyan niya ang tao ng talino at malayang pasya. Kahit na may plano pa siya sa atin, hihingin pa rin niya ang ating pagsang-ayon. Hindi niya ito ipipilit. Imagine kay Maria, siya na ang babaeng itinakda ng panahon sa simula pa ng panahon, no? Pero nung dumating ang takdang araw na yon, hiningi pa rin ng Diyos ang malayang pagsang-ayon ni Maria. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Iginagalang niya ang malayang pasya, ang malayang pagtugon ng tao sa kanyang kalooban. Kung sakaling tumanggi ka, hindi ka pipilitin ng Diyos. Ganyan magmahal ang Diyos. At ganyan daw ang tunay na nagmamahal. Iginagalang ang desisyon nung taong kanyang minamahal, kahit na ito pa ay pagtanggi, kahit na ito pa ay masakit. Dahil sa pag-ibig, ay ginagalang mo ang tao sa kanyang desisyon, sa kanyang pagtugon. At yan naranasan ko din, nung naramdaman ko ako'y tinatawag ng Diyos sa buhay pagpapari, talagang nung unay ayaw ko.
Pero matindi nga maligaw ang Diyos, no? Hanggang sa ako din nagpasyang umuo, no? Yun. Ganyan tumawag ang Diyos sa atin. Maging kaligtasan na nga ang inaalay niya sa atin. Di ba? Kaligtasan na para na ito sa bukabutihan mo. Di ba? Hindi. Kukuhanin pa rin niya ang iyong desisyon. Ito ang daan ng kaligtasan. Susunod ka lamang sa aking landas. Makakatiyak ka ng kaligtasan. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Malaya ka pa rin makakapagdesisyon kung gusto mo ba, kung ayaw mo. Malaya ka pa rin. Kaya nga mga kapatid, oo nga't inaalok sa atin, itinuturo sa atin ng Panginoon ang daan tungo sa kaligtasan. Nasa atin pa rin naman ang desisyon kung gusto nating maligtas o mapahamak. We have the choice. We make the choice. The Lord will not force His will on us. Tayo rin ang nagdidesisyon. No? Gaya ni Maria, ang kanyang pagsang-ayon ay maraming mga apektado. No? Marami. Ganun pa man para kay Maria, kung ito, sabi nga ni Maria kay Anghel, Gabriel, kung yan ang kalooban ng Diyos, mangyari yan sa akin. Mangyari yan ayon sa sinasabi mo. Bahala na ang Diyos sa So, ganun din tayo mga kapatid. Ano? Sa totoo lang, bawat isa sa atin, alam ba ninyo? Bawat isa sa inyo, you have a part in the great plan of God. Do you believe? Bawat isa sa inyo, you have a part in the great plan of God. At darating din ng araw, guys, sa pagdating ng araw kay Maria, na ikaw ay tatawagin. Pag dumating na yung oras na kailangan mo ng gampanan, yung very important role sa plano ng Diyos, tatawagin ka rin ng Panginoon. At nasa iyo naman ang desisyon kung yan itatanggapin mo o hindi. No? Subalit yan ang napakaganda na tayo ay binigyan ng importansya. Lahat tayo ay mahalaga sa buhay ng Panginoon. No? Huwag nating isipin na isinilang ka sa mundong ito na hindi sinasadya. Posibleng hindi ka nga sinadya ng magulang mo, gaya ko. Ako ay menopausal baby, no? Hindi na ako nakatakdang ipanganak ng aking mga magulang. Nung una nga, iniisip nga ng parents ko kung itutuloy ako eh. Dahil wala na ako sa kanilang plano. Wala na ako sa plano ng aking mga magulang, sabalit may plano pala ang Diyos sa akin. At nang dumating sa akin ng age 25, saka lamang ipinahayag ng Diyos kung ano yung plano niya sa akin. Ang pagtawag niya sa akin sa buhay pagpapari. No? So ganun mga kapatid, no? May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. We have a part in that great plan of God. Ang Diyos ay may universal plan. May plano para sa lahat sa buong sangkatauhan. Subalit may plano din ng Diyos sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa akin. Kinakailangan lamang maging bukas tayo sa pagkilos ng Diyos. Gagamitin niya tayo. No? Gagamitin niya tayo upang maisakatuparan niya ang pagliligtas sa sangkatauhan. In our own little participation. No? Gagamitin niya tayo upang iligtas akayin sa tamang landas ang ibang tao, gagamitin ka niya. Kaya nawa po mga kapatid, gaya ni Maria, tayo'y maging bukas sa kalooban ng Diyos, magtiwala, no? Upang sa pamagitan natin ay maisaganap ng Diyos ang kanyang plano. Maibigay din natin ang ating matamis na oo sa plano ng Diyos.